Ang mga gawa, 15 na kabanata. At may ibang mga taong nagsisulong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo mga agtuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Sila nga, palibhas ay inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay, ay tinahak ang Pinisya at Samaria na isinasaysay ang pagbabalik loob ng mga Hentil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. At nang sila'y magsidating sa Jerusalem, ay tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matanda at isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Datapwat, nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga pariseyong nagsisasampalataya na nangagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila ipinagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. At nangagkatipon ang mga apostol at ng mga matanda upang pag-usapan ang bagay na ito. At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, naalalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y magsisampalataya. At ang Diyos, na nakatataho ng puso, ay nagpatotoo sa kanila na sa kanila ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ang kanyang ginawa sa atin. At tayo hindi niya itinanggi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala? Datapwat, naniniwala tayo na tayo mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. At nagsitahimik ang buong karamihan at kanilang pinakinggan si Bernabe at si Pablo na nagsisipagsaysay ng mga tanda at ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan nila. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon kung paano dinalaw ng una ng Diyos ang mga Hentil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik. At muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kanya. At ito'y aking itatayo upang hanapin ang nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga Hentil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una, dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalaing yaong sa mga Hentil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo, sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay meron sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibhasa ay binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Na magkagayoy, minagaling ng mga apostol at ng mga matatanda, pati ng buong iglesia, na magsihirang ng mga tao sa kanilang magkakasama at suguin sa Antioquia na kasama ni Pablo at ni Bernabe, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungulo sa mga kapatid. At nagsisulat sila sa pamamagitan nila, ang mga apostol at ang mga matanda, mga kapatid, sa mga kapatid na nangasa Hentil sa Antioquia at Syria at Sicilia ay bumabati.
sapagkat aming nabalitaan na ang ilan sa nagsialis sa amin ay nangambagabag sa inyo ng mga salita na isininsay ang inyong mga kaluluwa na sa kanila hindi kami nangagutos ng anuman. Ay minagaling namin na mapagkaisahan na magsihirang ng mga lalaki at suguin sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na si Bernabe at si Pablo, na mga lalaki nangagsapanganib ng kanilang mga buhay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinugo namin si Judas at si Silas na magsasaysay din naman sila sa inyo ng gayunding mga bagay sa salita ng bibig, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Kaya nga, nang sila'y mapayaon na, ay nagsilusong sa Antioquia, at nang matipunan nila ang karamihan, ay kanilang ibinigay ang sulat. At nang ito'y kanilang mabasa na, ay nangagalak dahil sa pagkaaliw. Si Judas at si Silas, palibhasa ay mga propeta rin naman, ay inaralan ang mga kapatid ng maraming mga salita, at sila'y pinapagtibay. At nang sila'y makapaggugol na ng ilang panahon doon, ay payapang pinapagbalik sila ng mga kapatid sa mga nagsipagsugo sa kanila. Datapwat, nangatira si Pablo at si Bernabe sa Antioquia, na itinuturo at ipinangangaral ang salita ng Panginoon, nakasama naman ng ibang marami. At nang makaraan ang ilang araw, ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, pagbalikan natin ngayon at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon, at tignan natin kung ano ang lagay nila. At inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan, na tinatawag na Marcos. Datapwat, hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya, at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng pagtatalo, ano pat sila'y naghiwalay, at isinama ni Bernabe si Marcos, at lumayag sa Chipre. Datapwat, hinirang ni Pablo si Silas, at yumaon, na sila ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon, at kanilang tinahak ang Syria at Sicilia, na pinagtitibay ang mga iglesia.